Sang magandang araw, magandang buhay, magandang gising po mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel. Bumabati po sa inyo mula po dito sa Our Lady of Sorrows Parish, FB Harrison, Lungsod ng Pasay. Ito po ang dambana ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta, kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau at ikalawang pinakamatandang parokya ng Pasay. Ngayon po ay Sabado ng ikalimang linggo ng Kwaresma. Bisperas po ito ng Linggo ng Palaspas. Mamayang gabi ay atin na pong gugunitain ang kwentong yan ng pagpasok ng Panginoon sa banal na lungsod upang gampanan ang kanyang pagliligtas sa buong sangkatauhan. Sa atin pong ebanghelyo sa umagang ito, maririnig po natin ang John chapter 11, verse 45 hanggang sa verse 56. Ito pong chapter 11 ng Gospel of John sa unang bahagi ay nagsasaad sa atin ng pinakamahalaga, pinakamakapangyarihang himala na ginawa ng Panginoon. Ito po yung kanyang pagbuhay na muli sa isang certified na patay, si Lazarus. Si Lazarus po ay certified na patay na sapagkat 4 na araw na siyang namamalagi sa loob ng kanyang libingan. So, ang pagbuhay sa kanya ng Panginoon ay talagang hindi lang po greatest miracle. It is the unquestionable miracle na kahit na po yung mga kritiko ng Panginoon, mahirap i-deny sapagkat si Lazarus na buhay, siya mismo ang buhay na patotoo at buhay na tagapagpatotoo, living proof and living witness ng kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Pero, alam niyo po, divided pa rin ang crowd. Meron yung mga sumampalataya sa Panginoon, pero meron naman yung mga informers. Kahit saan, meron pong informer. Hindi nawawala ang mga informer. At nung nakita na yung nagaganap, dumadami ang mga tao, naniniwala sa Panginoong Hesus, sapagkat unquestionable nga yung ginawa niyang pagbuhay sa isang nakalibing na ng 4 na araw. Nagpulong ngayon itong mga Sanhedrin. Ang Sanhedrin po ang konseho, 70 leaders na kinokompose ng Pariseyo, Saduseyo at Skriba. Nagmeeting sila. At ang kanilang pagmi-meeting, nakakalungkot, hindi nila po inimbestiga ang katotohanan ng mga pangyayari. Hindi nila inimbestiga ang katotohanan ng ginagawa ng Panginoon. Ang ginawa po nila ay tinignan nila ang dumadaming tao at agad takot ang kanila pong tinignan. Baka sa dami ng taong ito, magdesisyon ang Roma na magpadala ng marami pang sundalo upang sa ganon ikontrol ang tao at ganon hawakan ang bansang ito ng Israel. Dahil po dyan natatakot itong mga Sanhedrin na sila'y mawalan ng posisyon, mawalan ng konsesyon. Kasi ang kanila pong panunungkulan bilang mga leader ay konsesyon mula sa Roma na siyang tunay na otoridad.
Sa gitna po ng ganyang usapin, ay maririnig natin ang mga salita ni Caiphas. Si Caiphas ang magsusulong na panahon na upang patayin ang Panginoong Hesus para sa bayan, para hindi na magkaroon ng banta ng Roman invasion dito sa bayan ng Israel. He must die for the nation, sabi niya. Hindi man niya sinasadya at siguro hindi nga niya alam, ang kanyang mga salita, mga kapatid, ay propesiya. Sapagkat yun nga po ang totoong magaganap. Ang kamatayan ng Panginoon ay para sa kaligtasan hindi lamang ng bayan ng Israel, kung hindi kaligtasan ng lahat ng sangkatauhan. Sa mga sandaling ito, nakakalungkot po ang nagaganap sapagkat yung nga, kapag ang puso ay sarado, anumang himala, anumang unquestionable na himala, wa epek. Pero, ipinapakita rin po sa kwento natin ngayon, bisperas ng Domingo de Ramos, that God is totally in control of the plan. No? Kahit po yung mga salita ni Caiphas, no? Nakita po natin, wala siyang kaalam-alam, yung kanyang mga salita tungkol sa kamatayan ng Panginoon, yun nga po ang tunay na ang Panginoon ay mamamatay para sa bayan. Hindi lang sa bayan ng Israel, kung hindi sa bayan ng Diyos. At God is in control pa rin po, sapagkat ang gusto ng mga leader Hudyo ng Sanhedrin ay arestuhin ang Panginoon pagkatapos ng Passover, kung saan walang maraming tao, walang pwedeng humadlang. Subalit, siyempre alam po natin na ang Diyos gumawa ng paraan na lahat ay maganap sa kalagitnaan ng Passover, sapagkat ang kamatayan ng Panginoong Hesus ang magiging bagong Passover para sa lahat. Ang Panginoong Hesus in the meantime ay umalis po, pumunta sa Ephraim, 15 miles norte ng Jerusalem. At dito, naghanda siya. Inihanda ang sarili para sa pinakamahalagang himala na kanyang gagawin. Ang kanyang pagliligtas sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan, nahahantong naman sa kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang atin pong kwento sa bisperas ng Domingo de Ramos, John chapter 11, 45 to 56, ay nagpapakita sa atin the story of the Passion is not the failure of the divine power, but it is the greatest proof that in the midst of evil, everything is in God's control. Everything is in the hands of God. Ang kwento ng pasyon at krus ni Kristo ay hindi po ang blackout ng kapangyarihan ng Diyos, kung hindi ito ang pinakamalaking tanda na sa gitna ng lahat ng ginagawa ng kasamaan at nitaning, ang Diyos ang may hawak, ang may kontrol. Ang Diyos ang may kontrol ng istorya. Sabi nga po ng mga bagong terminolohiya ngayon, it is God who controls the narrative. Ayan, ang ganda, no? So sana po sa gitna ng ating mga pinagdadaanan,
itong kwentong ito sa pagkagising sa umaga ay para po sa atin magsilbing liwanag at inspirasyon. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline, sa timeline ng kaibigan, at gayon din po sa timeline at account ng inyong faith-based community at ng inyong simbahan. At continue to ask people to subscribe sa ating pong YouTube channel na Domi Guzman at sa Facebook page na Pagkagising sa Umaga. In the meantime, nais po nating batiin ang mga Pauline Institutes at mga kaibigan natin, mga virtual parishioners, Lourdes at Tony Chowa, Brenda Willie Reyes, Nini at Abel Icaros at inyo pong mga pamilya, si Chato Dolot, kasama si Bay Chewy Yap at Ina Ian Ramos. Kumusta po kayo? No? Ang Tan family ni Melay, Philaine, Jean, Franz at Fred. Pagbati rin po sa mga members ng Instituto Santa Familia. Ito po yung nakadikit sa Society of St. Paul na parang third order ng mga mag-asawahan at mga nakatanggap ng sakramento ng kasal. Bagamat sila'y kasal at mag-asawa, may religious vows din po sila bilang mga Polino at Polina. Binabati po natin ang ISF, si Narino Sioni Ramos, Rory Alinea Martin, Aida Montalvo, Virginia Spar, Lolita Sampayan, Neri Serrano, Aida Tiu, Marlin Tio, Bernardo at Violeta Pepito, Cynthia Bello, Flor Di Malibot, Dolores Acaya, Ellen Hilario, Esther Dason, Ami Batoktoy, Marnol at Arlene Banta, Fanny Kimusing, Edna at Jun Kadsawan, Eli Doroteo, Emery Cometa, Joke Yambao, Josepina Telada Bulacan, Marina Guerrero, Susan Gabuya, Marisa Villanueva, Agnes at Carlos Hao, Carmela Estrada, Hermie at Christy Sanchez, Mati Benavides, Ludi Ocampo, gayon din po ang ISF USA, si Rachel Roy Quinto, sa Cebu, ang grupo po ni Solomon at Luchi Villaplaza, sa Bohol, ang grupo po ni Ricky Duyen Solis, ISF Davao, si Dr. Mike at Patria Manalaysay at mga kasamahan, at sa ISF Bacolod, si Cherry Tan. Pagbati rin po kay Rose Licop, APC, no? At gayon din po ang leader ng APC, Association of Pauline Cooperators ng Society of St. Paul, si Jimmy at Ruby Lim. Ngayon po, ating italaga ang maghapong ito sa Panginoon to spend the day well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me, guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, so that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.